presidente bangag kuno og adik iyang igsuon. The national government is not supporting us. Sa politika ng Pilipinas, maraming politiko ang may posisyon, ngunit iilan lamang ang tunay na may kapangyarihan. Sa Davao City, isang apelyido ang matagal nang nangingibabaw, ang Duterte. Ngayon 2025, ang pangalan na nasa sentro ng kapangyarihan ay si Sebastian Baste Duterte, ang kasalukuyang acting mayor ng lungsod. Siya ang humaharap sa pinakamahirap na panahon para sa pamilya. Sa isang panahong sinusubok ang impluensya ng mga Duterte, hindi lamang sa lungsod, kundi pati sa buong bansa at sa labas ng bansa. Noong Mayo 2025, nanalo bilang alkalde ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit dahil sa mga legal na usaping kinakaharap niya sa labas ng bansa, hindi siya agad nakapanumpa. At sinasabi ko naman sa mga pulis, military na trabaho kayo at ako ang managot. Whatever happen in the past, I will protect you and ako ang managot sa lahat. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Ayon sa batas, ang halal na Vice Mayor ang papalit. Kaya noong June 30, 2025, si Baste Duterte ang naging acting mayor ng Davao City. Sa halalan, si Baste ay nakakuha ng mahigit 640,000 na boto. Para sa posisyon ng vice-alkalde, isang malinaw na indikasyon ng matinding suporta ng mga Davaoenyo. Para sa mga taga-suporta, normal at lehitimo ang pangyayaring ito, isang pagpapatuloy ng pamumuno ng pamilya Duterte sa lungsod. Para sa mga kritiko, patunay ito na nananatili ang kapangyarihan sa iisang pamilya, isang political dynasty na tila hindi matitinag. Lumaki si Baste sa Davao City bilang batang pasaway at may problema sa disiplina sa paaralan. Inamin niya na siya ay isang naughty na bata na madalas mahuli sa mga kalokohan sa paaralan. Naranasan niya ang mahigpit na pagpapalaki ng kanyang ama, isang karanasang humubog sa kanyang pagkatao at nagturo sa kanya ng disiplina at responsibilidad. 11 taong gulang siya nang maghiwalay ang kanyang mga magulang at kalaunan umalis ang kanyang ina papuntang Amerika para magtrabaho bilang nani. Naiwan siya sa piling ng kanyang ama na madalas wala sa bahay. Dahil sa tensyon at kakulangan ng gabay, ipinadala siya sa Maynila upang tumira, kasama ang kapatid na si Sara Duterte. Sa kabila ng kanyang apelyido, naranasan niya ang simpleng buhay. Marami sa kanyang kalaro noon ay mahihirap na bata, namumulot ng bote at dyaryo. Ang karanasang ito ang nagtulak sa kanya na magtayo ng junk shop noong siya ay nasa kolehiyo at nagbigay daan sa kanyang kaalaman sa negosyo at entrepreneurship. Sa edukasyon, nag-aral siya sa Philippine Women's College sa Davao noong elementarya at nagtapos ng high school sa San Beda College sa Maynila. Sinubukan niyang mag-aral ng legal management, ngunit hindi nagtagal. Kalaunan, nagtapos siya ng political science sa Ateneo de Davao University. Hindi niya itinuloy ang law sapagkat wala siyang interes sa batas at politika noon. Mas pinili niya ang surfing, paglalakbay at negosyo bago pumasok sa politika. Sa kabila nito, aktibo siya ngayon sa mga legal na usapin ng kanilang pamilya tulad ng pagsasampa ng mga disbarment at kriminal na kaso laban sa ilang opisyal ng gobyerno ngayong 2025, kaugnay ng pag-aresto sa kanyang ama. Bago pumasok sa politika, nakilala siya sa pagiging lover boy at sa ilang relasyon na naging kontrobersyal. Isa sa pinakakilalang karelasyon niya ay si Ellen Adarna, isang aktres sa Pilipinas. Baste, he's very caring and sweet. Mabait, super bait. Oo. And very down to earth. Baste makes me Laugh. Naging magkarelasyon sila ng 7 buwan at naghiwalay sa isang kakaibang paraan sa pamamagitan lamang ng text message. Ayon kay Ellen, naghiwalay na sila bago pa man ang sermon ng ama ni Baste. Ang relasyon nila ay umani ng malaking atensyon. Noong 2017, hayagang pinuna ni Pangulong Rodrigo Duterte ang anak sa publiko dahil sa umano'y mas inuuna niya ang relasyon kaysa sa pamilya. Naawa ako sa apo ko. Apo ko eh.
naturalmente loyal ako sa nanay na. Love mo papa mo pati mama, mama lang. Kasi hindi nakakilala ng tatay. Pati na rin ang maling paratang na droga ay nag-viral sa social media na agad namang nilinaw ni Ellen. Bukod kay Ellen, matagal rin niyang karelasyon si Kate Necesario, ang ina ng kanyang anak na si Yair. Sa kabila ng mga kontrobersya, nanatiling aktibo si Baste sa kanyang personal na buhay at sa politika, pinapakita ang kakayahang pagsamahin ang personal na karanasan at pampulitikang pamumuno. Noong 2019, tumakbo siya bilang vice-alkalde at nanalo ng walang kalaban. Noong 2022, nahalal siya bilang alkalde ng Davao City. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ipinagpatuloy niya ang mga programang kilala sa lungsod tulad ng seguridad, kaayusan, disiplina at ekonomiya. Maraming proyekto ang isinulong niya at natapos. Mahigit 740 proyekto ang natapos mula 2022 hanggang 2025, kabilang ang mga kalsada, tulay at drainage system para masolusyonan ang pagbaha sa lungsod. Binuksan ang makabagong City Library and Information Center at pinabilis ang digital na serbisyo sa pamamagitan ng online business permit licensing system at property tax payment system. Sa transportasyon, pinagsikapan niya ang Davao Public Transport Modernization Project, kabilang ang bagong bus system at planong Davao City Bypass at Bukana Bridge. Isa sa pinakapopular na programa niya ay ang free bus service para sa mga Davaoenyo na nakatulong sa mga mahihirap at estudyante upang makabiyahe ng libre sa lungsod. Sa kalusugan at social services, naglaan siya ng mahigit 1.7 bilyon sa programang Lingap upang tumulong sa mahihirap sa ospital at gamot, at nagsimula rin siya ng proyekto para sa sariling Davao City Hospital. Sa ekonomiya at negosyo, nakahikayat siya ng mahigit 1 bilyon na investment at pinalakas ang lokal na negosyo. Binuksan ang mga night market sa Toril at ibang distrito upang suportahan ang kabuhayan ng mga vendor at magsasaka. Patuloy ang kampanya niya para sa seguridad at nananatiling isa ang Davao sa pinakaligtas na lungsod sa bansa. Mayroong halo-halong opinyon ng publiko tungkol sa kakayahan ni Baste na pamunuan ang lungsod ngayong 2025, lalo na't siya ay nagsisilbing acting mayor habang nasa labas ng bansa ang kanyang ama. May mga kritiko na pumupuna sa kanyang tila laid-back o maluwag na estilo sa pagpapatakbo ng lungsod. Isang biro sa Davao ang nagsasabing, "Life is here but the mayor is not here," na tumutukoy sa kanyang madalas na pagkawala sa City Hall. Sa kabila nito, nananatiling mataas ang kanyang rating sa mga survey. Noong Pebrero 2025, nakakuha siya ng 55.7% support sa vice mayoral race, na nagpapakita ng matibay na tiwala ng mga Davaoenyo sa kanya at sa partido ng mga Duterte. Hinahangaan siya ng kanyang mga taga-suporta sa pagiging matapang laban sa Administrasyong Marcos. How I feel about him. Mr. President Marcos, you will never be loved. Sa pakikipaglaban para sa pondo ng lungsod at sa pagbibigay ng konkretong resulta tulad ng mataas na employment rate na 95.9%, modernisasyon ng mga ospital at digital governance gaya ng online business permit licensing. Gayunpaman, kinwestiyon ng ilan ang kanyang kakayahang panatilihin ang kaayusan matapos ang mass relief ng ilang opisyal ng pulisya sa Davao noong 2024 na ayon sa kanya ay politically motivated. Bagamat may mga nag-aalinlangan sa kanyang dedikasyon dahil sa kanyang surfer image, ipinapakita ng mga boto at survey na naniniwala pa rin ang nakakaraming Davaoenyo sa kanyang kakayahang humawak ng lungsod. Ngunit sa kabila ng mga tagumpay, hindi nakaligtas si Baste sa kontrobersya. Kinuwestiyon ang paggamit ng confidential funds at malaking pondo ng administrasyon. May mga reklamo tungkol sa graft, plunder at maling paggamit ng pondo. Ang malalaking flood control projects ay tinatanong ng publiko dahil patuloy ang pagbaha sa ilang lugar. Nahaharap siya rin sa mga kritisismo dahil sa kanyang mga pahayag laban sa pambansang administrasyon at sa pakikialam sa ICC investigation kaugnay ng kanyang ama. Para sa mga taga-suporta,
si Baste Duterte ay simbolo ng katatagan. Para sa kanila, ramdam pa rin ang presensya ng gobyerno at patuloy ang pag-unlad ng lungsod. Para sa kritiko, siya ay produkto ng political dynasty na umangat sa apelyido at koneksyon ng pamilya. Ang tanong ngayon ay malinaw. Si Baste Duterte ba ay pansamantalang leader lamang o siya na ang bagong mukha ng kapangyarihan ng pamilya Duterte? Sa Davao City, patuloy ang sagot sa bawat proyekto, desisyon, araw ng pamumuno at bawat hakbang sa pampublikong transportasyon. Sa free bus, sa mga kalsada, sa mga bagong tulay, sa mga library, ospital, night market, at bawat proyekto ng lungsod, patuloy na isinusulat ang kwento ng isang batang rebelde na ngayon ay nagbabalangkas ng hinaharap ng Davao sa gitna ng papuri, kontrobersya at politika. Ngayong 2025, si Baste ay may malinaw na plano hanggang 2028. Layunin niyang tapusin ang Davao City Bypass, ang Bukana Bridge at ang modernisasyon ng pampublikong transportasyon. Nais niyang gawing ganap na smart city ang Davao sa pamamagitan ng digital innovation, sa lahat ng serbisyo, mas pinalawak na link-up programs at mas ligtas at pedestrian-friendly na mga kalsada. Nanatili rin ang kanyang pangako sa seguridad, kalinisan at kaayusan habang pinapalakas ang ekonomiya at lokal na negosyo. Ang kwento ni Baste Duterte ay hindi lamang kwento ng kapangyarihan, kundi kwento rin ng politika, kontrobersya, personal na buhay, at ang patuloy na laban para sa tiwala at suporta ng mga Davaoenyo. Sa kabila ng tagumpay at kontrobersya, nananatiling tanong, kaya ba ni Baste Duterte na pamunuan at protektahan ang Davao City para sa hinaharap?